hangin sa baryo ng San Isidro ay mabigat at parang may sariling kamalayan. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makapal na ulap at ang mga punong balete ay nakayuko sa kalsada, tila nagbabantay sa bawat dumadayo. May kakaibang katahimikan sa paligid na pilit pinupuno ng mga bulong na hindi mawari kung galing sa hangin o sa mga anino sa paligid. Isang gabi, 5 motor riders ang napadpad sa baryo. Mga kabataang mayayabang, puno ng kumpiyansa at sigawan, dala ang malalakas na motor na umaalingaw-ngaw sa alikabok ng lumang kalsada. Shortcut ito. Sige, sabayan niyo ako. Sigaw ni Rico, ang pinakabangkis sa grupo, habang umiikot ang gulong ng motor. Parang creepy lang to, Rico, bungad ni Thomas. Nanginginig ngunit pilit nagpapakatapang. Relax lang. Adventure 2, tawag ni Lance at pinaandar ang motor. Sabay-sabay nilang tinahak ang makipot na kalsada na parang nalimot na ng panahon. Hindi sila nakakita ng ibang tao. Ang tanging tunog ay halinghing ng hangin sa sanga ng punong balete at maliliit na kaluskos sa mga bubong ng lumang bahay. Biglang lumiko ang kalsada at napunta sila sa isang malaking plaza. Sa gitna nito ay simbahan, may halong pagkabulok at dilim na tila naiwan sa nakaraang siglo. Ngunit may kakaiba, may mga anino na parang dumadampi sa kanilang paningin. Kapag tumingin sila ng diretso, wala. Ngunit sa gilid ng mata, may mga mata ring nakatingin. Parang may tumitingin sa atin, bulong ni Thomas. Relax lang. Maliligo tayo sa adrenaline. Tugon ni Rico, nanginginig na ang tinig. Hindi biro ito. Ang mga anino ay dumarampi sa kanilang bisig, parang may humihila pababa. Isa-isa, tumigil ang mga motor. Ang makina ay biglang namatay. Ang ilaw ng buwan ay tila naubos, naiwan silang nakapikit sa kumakaway na kadiliman. Mula sa gilid ng plaza, lumabas ang isang matangkad at manipis na lalaki. Suot niya ang lumang damit, buhok kabuhin at nakaayos na parang 1920s. Ngunit ang mukha niya ay malabo at nagbabago-bago. Usal sa dilim, maligayang pagdating sa San Isidro. Wika niya, parang halakhak ang tumalbog sa paligid. Ngunit ang oras niyo rito, limitado. Sa bawat salita, parang may huni na sumasagi sa kanilang utak. Huni ng mga nilalang sa paligid. Ang bubong, puno at sahig ng plaza ay parang bumubuga ng boses, pumipilit sa kanilang isipan. Si Marites, isang dalaga mula sa baryo, lumabas sa dilim. Nakita niya ang 5 riders at alam niyang may kasamaan sa kanilang pagdating. Tumayo lang siya sa gilid, nakatingin, parang naghihintay ng tamang oras. Pumunta kayo dito dahil sa kuryosidad niyo, wika ng lalaki. Ngunit ang kuryosidad, mas mahalaga sa amin kaysa sa buhay niyo. Ang hangin ay lumakas. Ang mga anino ay dahan-dahang bumabalot sa kanilang katawan. Ang mga mata ng mga riders ay nagbago. Nakita nila ang sarili nilang anino na naglalakad, na hiwalay sa kanila. Rico, may nararamdaman ka ba? Tanong ni Thomas, nanginginig. Bago pa sumagot si Rico, may kumadyot sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita ang isang maliliit na bata. Mukha nito normal sa una, ngunit ang mga mata ay itim at walang puti, ngipin matutulis. Tumawa ang bata, isang tunog na nakakakilabot, walang damdamin at bigla itong naglaho sa hangin. Dapat na kayong umalis, bulong ng matanda. Bawat sandali dito ay mahalaga sa amin. Ngunit nagtatangkang tumakbo ang mga riders. Umiikot sila, ngunit bawat kalsada ay nagbabago. Ang plaza na kanilang nilisan ay bumalik sa kanilang harapan, parang loop na walang katapusan. Mula sa mga bubong, may malalaking pakpak na lumilipad, mga nilalang na sumisiksik sa bawat gilid ng mata. Isa-isa, nadapa ang mga riders, parang hinihila ng invisible force pababa sa lupa. Kanya, ang mga bibig ay parang nakangisi, nagpapak
makakita ng matatalim na ngipin. Tumahimik ang mundo hanggang sa marinig niya ang isang matinis na tunog ng kukukok ng uwak at biglang lumitaw ang buong baryo. Mga aswang, manananggal at iba pang nilalang nagbabantay sa bawat sulok. Ang mga anino ay dahan-dahang lumapit. Bawat hakbang ay parang bumabalot sa kanilang kaluluwa. Isang malaking nilalang ang sumulpot sa harap ni Rico. Balot sa dilim at sa bawat halik ng hangin, nadarama ang pangamoy ng lupa at dugo. "Hindi niyo kami dapat ginulo," sigaw ng manipis na lalaki at bigla siyang naglaho. Iniwan ang plaza sa kumikilos na kadiliman. Ang huling naiwan sa plaza ay tunog ng motor. Ngunit walang makina ang umaandar. Ang mga anino ay lumapit at sa isang iglap wala na silang mga katawan. Tanging alikabok at tunog ng hangin ang naiwan. Si Marites ay ngumiti mula sa gilid at sa ilalim ng buwan, nakita niya ang mga mata ng baryo. Nagliliwanag, nagbabantay. Walang nakaligtas. Ang baryo ng San Isidro ay muling nakabalot sa kadiliman nito. Naghihintay ng susunod na biktima. Ngunit ang kwento ay hindi natapos doon. Ilang linggo ang lumipas. May bagong riders na naglakbay sa baryo. Isa-isa silang nawala at bawat isa ay nag-iiwan ng marka sa lupa. Mga guhit at pawis na naglaho sa hangin. Ang mga residente ng baryo ay tahimik na nanonood mula sa dilim. Alam na ang bawat bisita ay haharap sa parehong kapalaran. Ang San Isidro ay isang lugar kung saan ang takot ay lumalaki sa bawat sandali at ang kuryosidad ay kapalit ng buhay. Sa susunod na henerasyon, ang kwento ng mga nawawalang riders ay naging babala sa lahat ng dumadayo. Kahit ang mga matatapang ay nagtatakbuhan kapag narinig ang pangalan ng baryo sa dilim. At bawat buwan, kapag malakas ang hangin at nagkikislapan ang ulap sa buwan, maririnig ang sigaw ng mga nawawalang kaluluwa. Tinatawagan ang mga susunod na saksi ng kanilang kamatayan. Ang San Isidro ay hindi basta baryo. Ito ay isang lugar ng gabing walang katapusan kung saan ang takot ay buhay at ang mga anino ay naghihintay sa bawat hakbang ng hindi mapaghimalang turista. Isang malaking shoutout sa mga tagapakinig, Mr. Jerry Echore, Sir Rex Elegilito, at kay Miss Emmy Garcia. Maraming salamat po. Merry Christmas and advance Happy New Year!